Umabot na sa larangan ng digmaan ng Russia at Ukraine ang digmaan sa gitnang silangan. Banta na rin ang Iran sa Ukraine matapos ang nakamamatay na pag-atake sa Caspian Sea, mahalagang ruta ng kalakalan ng Iran at Russia. Sabi ng Tehran, tinarget ng Ukraine ang barkong komersyal na may dalang bakal papuntang Iran, na nagresulta sa pagkamatay ng isang marinero at pagkasugat ng 3 miyembro ng tripulante. Sabi ng Kyiv, tinarget nila ang mga barkong may kargamentong militar ng Iran papuntang Russia at isang barkong pandigma ng Russia. Nagbabala ang Iran na magbabayad ang Ukraine na nagbubukas ng panibagong mapanganib na frente sa pagitan ng dalawang digmaan. Kasama natin ngayon si Katerina Listunova, Ukrainian na mamamahayag at tagapayo sa media sa Ransom for Ukraine upang pag-usapan ito. Katerina, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Ngayon, sasabihin ko lang, sinabi ng Iran na komersyal na barkong may dalang bakal ito. Ayon sa Ukraine, ito ay may dalang kargamentong militar ng Iran para sa Russia. Ano bang tunay na alam natin sa barkong ito? Bakit magkaibang ulat kung saan ito papunta? Una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin, Nicole, at nakakatuwang makasama kayo ng live dito kasama ang inyong mga tagapanood. Babalik ako sa iyong tanong. Sa totoo lang, bilang objective na mamamahayag, ang hula mo ay kasing idiri ng sa akin sa kasong ito dahil sa ganitong sitwasyon, dapat ay may internasyonal na investigasyon. Dapat ay may internasyonal at objektibong ahensya, isang hindi kasangkot na ahensya, isang third party na siyang mag-iimbestiga nito. Ang ikatlong ahensya ay maaring United Nations o ibang ahensya na may kakayahang magsagawa ng objektibo at independiyenteng investigasyon. Kailangan ng kahilingan mula sa alinmang partido. At kung sasabihin ng Iran na walang sangkot na militar, ito ay isang barko ay. Hindi nagdadala ng anumang armas papuntang Russia at papunta sa ibang direksyon kaysa sa sinasabi ng Ukraine at Kiev. Sa ganitong kaso, maaring ang Iran ang naging panig na maaring humiling ng independiyenteng investigasyon na ito. Dahil hindi nila ginagawa yon, duda kung objektibo ang kanilang impormasyon. Dayon din, maaari rin tayong tumukoy sa kasaysayan. Alam naman natin na hindi naging kilala ang Iran o Rusya sa pagpapaintulot sa mga independiyenteng ahensya na magsagawa ng investigasyon sa anumang kaso at magbigay daan sa mga independiyenteng investigador na makilahok sa mga ganitong kaso. Malakaing tanong pa rin ito, handa ba talaga silang gawin ito para sa atin at malaman ng mga manonood ang totoong katotohanan? Kung sino talaga ang sakay ng barkong ito at kung ano ang karga nito. Kasabay nito, hindi maaaring igiit ng Iran na ito ang independiyenteng panig o ikatlong partido sa kasong ito dahil alam na ng lahat na sinuportahan ng Iran ang Russia simula pa noong simula ng malawakang pananakop. Nabigay ang Iran ng Shahed drones at teknolohiya na araw-gabi nang ginagamit laban sa sidiyang target sa Ukraine. Ganon din ang ginagawa ng Russia na ayon sa American intelligence at iba pang independent sources, nabibigay ang Russia ng impormasyon sa Iran tungkol sa lokasyon ng mga Amerikano. Mga lokasyon ng mga sundalong Amerikano o mga posisyon na tumutulong sa Iran para targetin ang mga Amerikano. Kaya hindi talaga maaring mag-claim ang Iran ng pagiging independent o third party sa kasong ito. Ang barko mo yun ba ay particular na may kaugnayan sa anumang target militar, anumang aksyon militar na dapat imbestigahan ng isang independiyenteng panig? At kung hindi naman humihiling ang Iran ng ganitong investigasyon, may tanong tungkol sa objektibidad na impormasyong ito. Sinasabing Iran na hindi ito palalampasin ng walang tugon. Pero ano kaya ang makatotohanang anyo ng pagganti laban sa Ukraine? Magandang tanong yan dahil kasali na sila mula pa sa simula at marami silang ginawa para tulungan ng Russia sa pag-atake sa Ukraine at para mapagtagumpayan ng Ukraine ang malawakang pananakop na ito. At ngayon, hinaharap natin ang isang bagay na paulit-ulit na sinasabi ng mga tao na hinaharap natin ang isang digmaan na hindi kaya mapanalo ng Russia sa loob ng 5 taon na ngayon, kahit sinabi nilang matatapos ito sa 4 na araw. Kaya kung magkakaroon man ng anumang pag-atake o tinatawag nilang pagganti, dahil hindi natin talaga objektibong matatawag itong pagganti mula sa panig ng Iran, malaking tanong kung ano ang kaya nilang gawin dahil sila ay lubos ng sangkot at hindi nasa magandang posisyon na yon. Kaya kung sila ay makikialam, kung magbubukas sila ng panibagong laban para sa kanilang sarili, maaari talaga nitong ilagay sila mismo sa panganib. Ano ang magiging mensahe nito sa Estados Unidos, Katrina? Bilang mga kaalyado sa NATO, nag-atubili silang mambigay ng tulong militar kay Pangulong Trump laban sa Iran. Pwede pang gamitin ito ng Ukraine bilang bargaining chip.
Tutulungan ka namin sa Iran kung tutulungan mo kami laban sa Russia. Tumutulong na ang Ukraine at tinutulungan na rin ng Estados Unidos ang mga kaalyado. Alam mo na rin ang mga kasunduan sa drone na nailunsad na kasama ang maraming bansa sa gitnang silangan na nagsisikap gumawa ng hakbang laban sa mga aktibidad ng Iran na yon. Dahil sa digma ang nangyayari ngayon. Kaya tumutulong na ang Ukraine at palaging bukas na tumulong. Pero ang ipinapakita talaga ng sitwasyon ay isa na namang halimbawa na ang teknolohiya ng Ukraine, lalo na sa drone warfare, na-develop na ng husto na wala ng ligtas na lugar para sa anumang aktibidad na maaring ituring ng Ukraine bilang suportang militar para sa Russia. Ipinapakita lang ito ang mga kakayahan na kayang ibigay ng Ukraine. Tanong na lang ito sa mga kaalyado kung paano at gaano nila ito gagamitin at i-invest. Isa na naman itong halimbawa ng kakayahan ng Ukraine na dati na rin nating nakita. Ulitin pa ba ito ng Ukraine? Ano ngayon dahil nasabi na ito? Nangyayari na talaga ito ngayon. Salamat, Katerina Lisunova, sa maganda mong pananaw sa mga kaganapan sa Caspian Sea. Salamat din sa pagsama sa I-24 News. Salamat sa pag-imbita sa akin.